tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong, at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Iyan na mga kababayan, si Tatay Digong po ay mapapauwi na sa Pilipinas. At ito po ay makikita po natin dito mga kababayan, sunod-sunod na po ang nangyayaring rigodon, karma dito po sa ICC, mga kababayan, sapagkat ngayon po ang ICC ay may latest, mukhang nakakaramdam na po sila mga kababayan ng pressure. Ito po dahil mismo na po ang US, itong si Donald Trump ay umaksyon na laban po dito sa ICC mga kababayan. Tingnan nyo po ito Ayan nga baka pati pagkain at gamot ni PRRD maapektuhan ng US freeze. Ang solusyon, bubuwagin. Bubuwagin ang ICC nang makauwi si Tatay Digong. Mga kababayan, mukhang pati si Trump ay kumikilos na po, tahimik na kumikilos para mabuwag at mabasura na nga po itong walang kakwenta-kwenta pong ICC mga kababayan. At ito, dahil dyan sa pressure na yan mga kababayan, may papakita po ko sa inyo na ito po ay patunay na pressure na po ngayon ng ICC. Bukod pa po dyan, sa mismong pati pamilya po ng mga judges ng ICC ay talaga naman mga kababayan, na badamay po sa sanksyon nito pong ginawa ng US. Tahimik pong kumikilos si Donald Trump mga kababayan, tahimik pong gumagalaw para pumabor para dito kay Tatay Digong. Bagamat hindi po ito direkta mga kababayan dahil nagpe-press lang naman sila ng mga assets ng ICC o kung ano man ng kanilang mga transaksyon online, di ba? Pero mga kababayan, tandaan po ninyo, makikinabang po dito si Tatay Digong. At tingnan nyo po itong isang post na mukhang magpapatunay mga kababayan na ang ICC po ngayon ay hindi na pumapakali at nararamdaman na po nila ang kanilang pagkabuwag. Ito po, ICC 6, more input on Duterte appeal over court jurisdiction. Grabe mga kababayan, ang ICC na po mismo ngayon ang naghahanap ng mas marami pang impormasyon dahil sa apila ni Pangulong Duterte. Wow, mukhang mga kababayan lumambot na po ang matigas at sorry, excuse me po. Baka mamaya mapalayas tayo dito. Yung nakita tayo ng yung isang ang tawag nun, yung matapobre na nanita kay Attorney Ruy Naguanson, mga kababayan. Pero bago tayo mapalayas dito sa ating studio, ay bago natin din tunguhin ng ating detalye ng ating mga balita, ako muna ay magpapasalamat sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share at nagsusubscribe sa ating channel. Guys, maraming salamat sa inyo Sino man kayo, saan man kayo naroroon, maraming salamat po sa inyo. Tuloy na po tayo sa detalye. Mga kababayan, ito po ICC 6 more input on Duterte appeal over court's jurisdiction. Ito po ay post ngayon lang December 17 ng One News. 1 hour ago po ito mga kababayan. Ayon nga po dito sa post, the International Criminal Court ICC has asked for more input on former President Rodrigo Duterte's appeal challenging the court's authority to investigate alleged crimes in the Philippines mga kababayan. Ayan po So ano po ang pinapakita nito mga kababayan? English po ito ng buo, pero minarapat po natin isalin po ito sa Tagalog. Pero bago ko po yan ipapakita, ipapababasahin sa Tagalog mga kababayan kung ano po itong ginawa ng ICC, ay sasabihin ko muna sa inyong iba pa ninyong matutunghayan ngayon sa video ito para hindi nyo po i-escape at panoorin nyo po hanggang dulo. Mga kababayan, si Marcos po ay itong video na itong mapapatunayan po natin na magnanakaw, budol po talaga at magnanakaw mula pa dun sa kanyang tatay. At dito mga kababayan, makikita mo natin ang panlilinlang ng ng mga biktima na tinatanggap po ng ICC. Mga kababayan, At ano po ito na dapat magawa ng Marcos administration na hindi nila ginagawa, supposed to be, ito po ay papakinabangan ng taong bayan. Speaking of Marcos Jr. mga kababayan, ito, may banat or binanatan po siya dito ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Natatandaan nyo yung kanyang ipinagyabang na Bocana Bridge?
Nako, yun po, mamaya mga kababayan, may banat sa kanya dito, si Mayor Basti Duterte. Okay, tuloy na po tayo. Isalin na po natin dito sa Tagalog itong post ng ICC mga kababayan, no? Kasi dito na, the Appeals Chamber ordered the Office of the Prosecutor on the Office of Public Counsel for Victims, OPCV, to submit additional written argument by January 16, 2026. Duterte's lawyer can respond by January 23. Its submission is limited to 10 pages, no? Para po sa mga katulad ko na hindi rin na masyado nakakaintindi ng English, Tagalog po natin mga kababayan. Ito po, ang Tagalog po niyan ganito. Humiling ang International Criminal Court, ICC, ng karagdagang paliwanag kaugnay sa apila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukwestiyon sa kapangyarihan ng korte na imbestigahan ang mga umano'y krimen na naganap sa Pilipinas. Inutusan ng Appeals Chamber ang Office of the Prosecutor at ang Office of the Public Counsel for Victims, OPCV, na magsumiti ng karagdagang nakasulat na mga argumento hanggang Enero 16, 2026. Ang mga abogado ni Duterte ay pinayagang magsumiti ng tugon hanggang Enero 23, 2026. Sorry po. Excuse me. Ang bawat isinumiting dokumento ay limitado sa 10 pahina. Dagdag pa rito sa baba mga kababayan, sa apila, kini-question, ito palang apila mga kababayan ha, tanda po ninyo ang apila. Sa apila, kini-question ang naunang desisyon ng ICC na nagsasaad na ang mga patakaran tungkol sa pag-alis ng isang bansa sa kasunduan ng korte ay may mas mataas na bisa kaysa mga patakaran ukol sa jurisdiction ng korte. Nais ng hukuman na maliwanagan kung papaano magkaugnay ang mga patakarang ito at kung ano ang magiging epekto nito sa kasong ito. Humiling din ang panig ng depensa na makapagsumiti ng sagot sa mga argumento ng Deputy Prosecutor, subalit tinanggihan ng korte ang naturang kahilingan. Sa kasalukuyan, si Duterte ay nakakulong sa detention center ng ICC sa Dahig dahil sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa kampanya ng kanyang administrasyon laban sa illegal na droga. Ano ba itong ginawa ng ICC mga kababayan? Ang ginawa pala ng ICC ay pinagsasubmit, no? Inutusan ang itong kampo nitong mga nag-aakusa kay Pangulong Duterte na magsumiti sila, magsumiti sila ng karagdagang nakasulat na mga argumento, mga kababayan, tungkol nga po dito sa kine-question na decision ng ICC na nagsasaad na ng patakaran tungkol sa pag-alis ng isang bansa. Naalala nyo mga kababayan, di ba? Ang ating bansang Pilipinas ay 2019, wala na po tayo, 2018 yata, di ba? So, effective po ito hanggang 2019 sa isang taon, di ba? Ngayon mga kababayan, ito po ngayon ang kine-question. Pero ang ginawa kasi ng ICC ay diretsyo na po kasi nila no? Mas mataas daw ang kanilang So ngayon, inapila po ito ng Pangulong Duterte. At ngayon, no? Tingnan nyo mga kababayan kung hindi na sila rito nakaramdam ng pressure. Kasi tingnan mo, nagtuloy na sila dito Nagtuloy na sila pero ngayon nagpapasumiti sila uli ngayon sa yung prosecutor, itong mga kalaban ni Tatay Digong, di ba? So, ano ibig sabihin? Bagamat nagtuloy na sila noon at kinilala na nila noon ang kanilang jurisdiction, ngayon mukhang, dahil siguro sa pressure sa kanila, nakakaramdam sila na mukhang, teka, balikan muna natin. Baka sakaling bawasan ang pressure, ang pang-iipit sa atin ng US government, no? Yung mga press order dyan. Baka sakali, di ba? Mapahinuhod natin. Hindi kaya ganun mga kababayan ang laro nitong mga ito? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, alam na po natin kung paano po dinala si Tatay Digong, illegal po yan. Wala po sa due process. Tapos, ito nga, yung apila ng Tatay Digong na wala na kayong jurisdiction pero nagtuloy pa rin sila, di ba? Dahil sa paniniwala nila, sila yung mas mataas at tama yung kanilang ginagawa. So, ngayon, ang ginagawa ngayon ng ICC, dahil nga sa napipressure siguro sila,
Dahil tingnan nyo nga ito mga kababayan, no? Itong taga-ICC, di ba? Nagrereklamo na siya, oh. And essentially, they're intended to block our accounts, bank accounts, not only in the United States, which for me is not of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. Kita nyo mga kababayan, ano ho? Sinasabi nga rito, wala naman daw pakialam itong ICC or itong US government kasi mga independent naman daw yung mga bangko dyan sa Europe. Pero ang problema mga kababayan, may mga transaction po sila dyan sa US. Kaya yun po ngayon ang hawak ng US. Kaya malaki talaga, no? Ang kanilang kanilang tama, no? Malaki talaga. Ibig sabihin yung tama, tinamaan talaga sila nitong press order ng US. Mabigat ito mga kababayan kasi alam nyo kung bakit. Mga mga online transaction. So ngayon, kung ganito pala ang nangyayari, paano sila nag-ooperate? Ito ay nag-ooperate sa cash. Teka, sandali. Dito sa atin, may issue tayo tungkol sa mga mali-malitang basura na ang laman ay pera. Tinawag na basura, pero laman pala ay pera. At bilyon-bilyong halaga yun, no? Saan kaya napupunta yun mga kababayan? Diba, sinabi, papunta sa bahay ni Martin at sa Malacanang. Oh. At pinatunayan din ni Saldico, di ba? So ngayon mga kababayan, ang matindi dito paano ngayon nag-ooperate itong ICC samantalang praise na po sila. Ayan ho, mismo siya nagsasabi, bagamat alam niya independent itong tawag nito, itong mga bangko sa Europe. Pero tinawagan siya ng mga bangko at mukhang naka-praise na ang kanilang mga account. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Napakalawak po talaga ng hawak o galamay ng US at kapangyarihan nila. Di ba? So siguro, tingnan nyo ha, bago lang ito, December 17. Ano bang petsa ngayon? 17, di ba? 17 ba 18? O 17. So ngayon lang ito mga kababayan. O, so ito nga, tinagalog na natin. Ayan po ang Tagalog niyan mga kababayan. Humiling ang International Criminal Court ng karagdagang paliwanag. Bagamat ito, tumuloy na sila eh. Pero ngayon, humihingi pa sila ng karagdagan. So what? So, ano pa? Bakit pa sila humiling pa ng karagdagan ng paliwanag dito sa sa mga prosecutor team ni PRRD? Di ba? So, ibig sabihin lang nito mga kababayan, ramdam na po talaga nila ang pressure. At ayun nga, nagsasalita na itong Ali ng tungkol sa nangyayari sa kanila dyan sa ICC, mga kababayan. Di ba? Maliwanag na ito ay malaki na po ngayon ang nararamdaman nilang epekto, no? Tingnan niyo po itong post, oh. Yun nga, no? Wala na silang pera. So, wala silang di ba? Kasi kung wala silang online transaction na ngayon tungkol sa mga pera, paano yan? Ibig sabihin, cash. Ang tanong, sino ngayon ang nagdo-donate sa kanila dyan? Sinong nagdo-donate? Baka mamaya, may mga Pilipinong nagdo-donate sa kanila dyan ng cash. So, bantayan ninyo mga kababayan, ang mga pumupunta dyan sa ICC at pumapasok sa opisina ng ICC, na nag-aabot. Sa bagay, hindi nyo naman makita siguro pag pumasok, pero siyempre, makikita ninyo kung sinong pumapasok. Baka makita niyo si Aso diyan, may dalang mga baso-basurang malita. Tingnan niyo mga kababayan, Baka yan na yan. Baka lang naman, Pati yung anak nitong
ito kasi ang nagdesisyon eh. Pati ang anak nito ay ibinasura, inano rin. Na-sanction din yung ang visa ng anak sa US. Kita nyo mga kababayan kung paano talaga gumalaw na ngayon yung tadhana. Bagamat hindi natin kayang utusan at hindi natin kayang manduhan itong si Trump, pero alam nyo sa gilos at galaw ni Trump ngayon, ay makikita po natin na nakapabor po ito kay Tatay Digong. Bagamat hindi ito direkta. Tama, hindi? ICC judge na nagbasura sa interim release ni PRRD giniit ang kanilang soberenya laban sa sanksyon ng Amerika. May soberenya nga kayo. May soberenya nga kayo. Wala namang problema, soberenya kayo. Kaso, yung inyong mga katransaksyon ng mga bangko, ano mangyayari dyan? Di ba mga kababayan? So, yan maliwanag po ito sa sikat ng araw na wala namang problema yan eh. Sinasabi nga niya, di ba? Yung soberenya daw nila tungkol dito sa bangko, ano daw eh, independent naman daw yung mga bangko dyan sa Europe. Pero ang problema nga, kahit independent ang mga bangko sa Europe, may transaction yan sa US. So, ang mangyayari, mapipilitan itong mga ito na sundin yung press order sa inyo. Di ba? Kasi pagka hindi sila sumunod, sila rin. Mayayari din sila ng napakalawak at napakahabang kamay ng US praise order ni Trump. Gets nyo mga kababayan? At tingnan nyo bukod doon sa jurisdiction, itong mga false victims, false witnesses, nagtambak. Talagang napakasaya namin. Hindi lang ako, lahat kami. Kasi hindi siya pinayagan. Ilang bisis na siyang pinangka na palabasin. Hindi sila nagtagumpay. Din ang sa anak ko kasi birthday niya. Opo. Ng 26. Thank you. Ito po yung nasawi. Birthday niya nung 26. Anong 26? So, Miyerkules. 2 days ago. Oo, 2 days ago. So, parang birthday, pa-birthday. Pa-birthday sa kanya na hindi siya nakalabas! Thank you. Posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahil sa Brad Prat! Kaya pagkatandaan yung mga kabataan, nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito. Sana naman, matauhan lahat. Kung mag-aari. Yan mga kababayan. Ito pa ang matindi kasi may mga false witnesses or false victim ang nandyan ngayon sa ICC. No? At ito, tinanggap po nila ito. Sana, kung kayo ICC ay talagang international human rights, international justice, tingnan nyo rin ito. Ayan, no? Palakpakan pa ang mga honghang, mga kababayan. Tuwan-tuwa pa sila pero wala namang luha, umiiyak. Kayo na rin ang magpapasya na wag silang makalabas. Totoo, hindi nila pinalabas. Nay, nagpupunas ka ng luha, wala ka naman luha, Nay. Anong pinupunatan mo dyan? Wala namang luha, nagpunas ang... Nako, hindi kayo magaling na artista, Nay, Kasi pasintabi. anak ko. Naka-birthday na po siya ng 26. Nakakatakot para sa inyo kung makalaya si Pangulong Duterte? Anak, pag alam niyo po kasi, nakalabas sila. Kanina po, punas ng punas si Nanay, wala naman tayo nakikitang luha, no? Hindi po kami nakakasiguro doon sa mga seguridad namin. Hindi daw sila nakakasigurado ng seguridad nila kung nakalabas si Tatay Digong. Bakit buhay pa kayo, Nay? As presidente si Tatay Digong, bakit buhay pa kayo? Bakit pa rin punas ka ng punas ng luha mo, Nay? Wala ka naman luha. Galing-galingan nyo naman sa pag-acting. Linagyan mo sana ng Nay, asin o kaya sili para medyo maluha ka na Nay. Sila, hindi po kami nakakasiguro doon sa mga seguridad namin. Pero paniwala ni Nanay Isabelita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nandahil sa Brad Prat! Kaya pagkatandaan yung mga kabataan, nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito. Sana naman, matauhan lahat kayo! Ako nagsasabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon, yan SRB na yan, singhot rugby yan kasi pasaway po sila. Kasi noon, yan SRB na yan, singhot rugby yan kasi pasaway po. Mata ng Diyos, hindi rin kayo makakaligtas. Kung anong ginawa ninyo, siya rin mangyayari sa inyo.
Wala naman nakuhang droga mula sa mga kabataan pero aminado ang mga tauhan ng barangay na problema ang fraternity riot ng mga kabataan sa kanilang lugar. Ayan na mga kababayan. Ha? Isang maliwanag na bumaliktad po ito si nanay mga kababayan. Ha? Bumaliktad na po itong si nanay na sinasabi di umano AJK victim ang kanyang anak. Yan po ang video noon at ngayon. Noon, ang sabi ni nanay, tawag nito, dahil daw sa prat-prat, kaya namatay at nangyari ito sa kanyang anak. At aminado rin po ang barangay na ganyan po ang pasaway po, sakit ng sakit sa ulo ng barangay po itong kanyang anak, problema po ng kanilang lugar. No? Ngayon, nang bumaliktad na si nanay, eto, AJK victim na daw ang kanyang anak. Oh, mga kababayan, kayo na ang maniwala dyan. Kayo na yung dyan, mag-comment kung totoo nga ba itong si nanay lumuluha, umiiyak ng walang luha o hindi. Talaga naman, napakagagaling magdadrama nitong mga Benedictos na to, mga kababayan. Oo. Pati mga paring adiktos, ang gagaling magsipag-drama, mga kababayan, O sige, tuloy muna natin. Ano ba ang nangyari talaga dyan sa ICC? Attorney Harry Roque, mga kababayan, kuha na po natin ang update kasi si Attorney Harry Roque po ay mayroon na pong update patungkol po kay Tatay Digong dyan sa ICC kung ano na po ang mangyayari. Ay frozen. Paano ba kasi nai-implement ang freeze ng mga Amerikano sa mga assets hindi lamang ng ICC kundi sa lahat ng mga judges at prosecutor ng ICC? Well, alam niyo sa larangan ng international law, kontrobersyal itong unilateral sanctions na ini-impose ng iba't ibang bansa. No? Bakit siya kontrobersyal? Kasi nga, lahat ng mga batas ng isang bansa pwede lang mapatupad sa sarili mong teritoryo. Hindi dapat lalabas ang teritoryo mo. No? Pero itong ginagawa ng Amerika, unang-una niyang ginawang sanctions ay yung trading with Cuba. Bawal mag-trade sa Cuba. No? Tapos ngayon naman, ito nga, nagkaroon ng sanctions laban sa pondo ng ICC at sa lahat ng mga opisyales ng ICC, kasama na yung prosecutor at ang mga huwes. So, paano ba na-implement yan? Well, theoretically, dapat yan sa Amerika lang napapatupad. Pagdating sa ICC, wala naman sila mga account sa Amerika. Pwede bang walang epekto yan? Hindi rin. Kasi sa larangan ng banking, importante yung isang American na system na tinatawag na SWIFT. Yung SWIFT is an American electronic system na ginagamit natin para paglipat ng pondo. So kung ikaw ay magte-telegraphic transfer, SWIFT ang gagamitin mo. So ang unang-unang nawala sa sa ICC at sa mga judges at prosecutor ng ICC ay yung SWIFT. So Mga kababayan, sa hindi po vlogger at sa hindi po alam itong SWIFT, ako bilang isang vlogger, YouTuber, ay hinahanap po yan. Pag nag-ano ka na sa Google AdSense para swelduhan po kami ni YouTube, ay hinahanap po yung SWIFT, SWIFT bank account. Basta hinahanap po yan, mga kababayan. Bukod pa yan sa account number mo, kung anong bangko ang gagamitin mo. Diba? So, SWIFT number, hinahanap po yan. Kaya hindi ka po pwede, katulad nito sa YouTube. Ang YouTube po kasi, naka-base po talaga ito sa Amerika. So, business po ito na base sa Amerika. So, kasama po ito. Halimbawa, nag-issue po ng praise order si Trump dito sa Pilipinas. Nag-issue po si Trump ng praise order sa lahat ng mga YouTube. Malamang pati po kami maapektuhan. Kasi nga, bagamat, halimbawa, doon lang sa ibang bansa, bagamat hindi kami direktang pero pag YouTube po, ang YouTube po kasi gumagamit ng SWIFT or yung bangko. So gumagamit din po kami niyan. So malamang maapektuhan kami. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa ICC. 'Di ba? Bagamat hindi sila sakop doon sa sanction, pero dahil nga sa gumagamit po sila ng banking transaction, pasok na po sila sa banga. Kaya yan po ang nangyari at tinatanong noong ICC, nagtataka siya nung ICC judge na pumatol kay Pangulong Duterte. Tuloy natin si Attorney Harry Roque. hindi sila makatanggap ng pera from abroad. Now, hindi ko alam kung paano ngayon ang ginagawa ng ICC para makatanggap ng pondo sa kanyang operasyon, nang walang SWIFT account.
Alam naman natin na ang pondo ng ICC nanggagaling sa mga miyembrong bansa, kasama na doon sa mga pribadong pwedeng mag-donate sa ICC. Controversial yung donasyon na yan, ha? Kasi nga, paano ka magiging patas na mahistrado na tumatanggap ng donasyon? Ang chismis nga, ang mga Marcoses, through iba-ibang mga fake corporations o holding corporations, posibleng nagdo-donate sa ICC, kaya talagang pinupuruhan si Tatay Digong. At sinasabi ko lang naman, possibility. Kasi nga, unlike yung hukuman ng Pilipino na hindi po pwedeng tumanggap ng donasyon, siya po pwede. So, pupunteriyahin nga natin yan yung mga sino nagdo-donate ngayon sa ICC nang malaman natin kung mayroong mga Pilipinong nagdo-donate dyan dahil talaga namang nakaka-intriga kung sino talaga ang nagpopondo sa ICC. Alam ko, Nako mga kababayan, may possibility ba ito na maaaring mangyari itong sinasabi na Atty. Harry Roque na may mga chismis na di umano, no? Itong ICC ngayon dahil nga sa naka-praise ang kanilang account, so magbabasa sila sa cash. So sino ngayon ang nag-donate ng cash sa kanila dyan? Possibly ba? Yung mga chismis di umano na maaaring Marcoses? Nako mga kababayan, kayo ba? Ano sa tingin ninyo? Tuloy natin sa Atty. Harry Roque. yung mga dating mga mayayaman na talagang sumusuporta sa Well, chismis lang yun ha mga kababayan. Hindi natin po alam kung gaano katotoo yan ha. Na may kinalaman dito. Yung kung sino yung mga nag-donate sa ICC. Kasi paano sila mabubuhay dyan? Posible naman magtutunga nga lang sila dyan. At paano si Tatay Digong? Di ba? Siyempre kailangan nilang bigyan ng ng tamang medication, tamang pagkain. Di ba? kausa ng karapatang pantao, si George Soros, lalong-lalo na ay talagang nangunguna, no? Pero dahil nagkaroon ng kapangyarihan tumanggap ang ICC, pwede, pati mga Marcoses, tinatanggapan. So, aalamin natin yan. Pero anyway, so, unang-una, nawala yung SWIFT. Nawala yung kanilang pagkakataon na magpadala ng pondo. Now, ang diferensya sa Amerika, hindi lang siya, yung freeze niya, applicable doon sa mga korporasyon na nasa Amerika. Lahat ng korporasyon na mayroong presensya sa Amerika dapat sumunod sa freeze. At yan yung problema sa Europa. Kaya ang ginagawa ng Europa ngayon, para maiwasan yung unilateral freeze ng Amerika, gumagawa sila ng batas na nagsasabi na hindi po pwede sumunod sa batas ng freeze ng Amerika. So gumagawa sila ng counter legislation na nagsasabi na walang bangkong European ang dapat sumunod. Ang problema, miski may ganyang batas sa Europa, ang Amerika naman, ang kanyang construction ng kanyang freeze order ay hindi lang sa mga Amerikano. Lahat ng korporasyon na merong negosyo sa Amerika. Paktay ka diha. Kaya kung ikaw ay isang European bank, maski technically hindi ka sakop ng freeze dahil wala naman ikaw sa territorial jurisdiction ng Amerika, kapag ikaw naman ay gumagawa ng negosyo at nagpapadala ng pondo sa Amerika, technically sa Amerikano, sakop ka ng freeze. At kapag hindi ka sumunod sa freeze order, mas matindi ang magiging consequence niya, no? Dahil hindi ka lang ma-fine, baka completely maisara ang iyong mga transaksyones sa Amerika. And let's face it, no? Wala namang kahit sinong bangko, kahit sinong korporasyon na maiiwasan na magkaroon ng transaksyon sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit maski yung mga bank account ng mga empleyado ng ICC, gaya ng mga judges at ng prosecutor, ay nasa Dutch Bank. Yung Dutch Bank naman, basta meron siyang kahit anong transaksyones sa Amerika, kinakailangan sumunod dun sa freeze order. At yan ang dahilan kung bakit ang reklamo nga ng ICC judge, wala siyang bank account ngayon. Kasi miski European ang bank niyan, obviously, nagtatransact sa Amerika. Kasi sino ba naman hindi nakikipagtransaksyon sa Amerika ngayon kung ikaw ay bangko. At dahil ayaw nila na maisarado ang kanilang operasyon sa Amerika, sinusunod na nila ngayon ang freeze order, ang sanctions laban sa ICC. Ganon din nga yung mga credit cards. Kasi ang mga credit cards naman, pwede kang Visa, Mastercard, pero parang franchise lang yan. Iba't ibang mga bangko nagsusuporta ng operasyon ng mga credit card companies. No? Pero dahil nga, na-honor ang transaksyon ng isang credit card, hindi lang naman sa Europe, kundi sa Amerika, at kung ayaw ng credit card company na hindi sila makapaglabas ng pondo para bayaran ng mga purchases sa Amerika, kinakailangan sumunod din yan sa freeze order ng Amerika. Now, alam mo, nagbibigay pag-asa yan kay Tatay Digong.
Dahil sa tindi ng sanctions ng Amerika ngayon sa ICC, I think it is a matter of time na talagang makikripol ang operation ng ICC. Nagrereklamo na ngayon yung mga West na hindi sila nagkakaroon ng bank account, hindi sila makapagpadala ng pera sa kanilang home countries, pati mga visa nila at kanilang mga kaanak na re-revoke ng Amerika. Now, imagine yourself, ikaw isang foreign judge, nagtatrabaho ka sa Amerika sa ICC, pero ang pamilya mo nandoon sa iyong home country, hindi ka makapagpadala ng pera, paano gagawin mo? Paano Diba? nga ba? Sino ngayon ang gusto magtrabaho sa ICC kung hindi ka pwedeng magpadala ng pera sa iyong home country? At saka, ang nakakatawa dyan, maski sa Netherlands, may mga card companies naman na hindi naman naka-domicile sa Amerika, hindi ka rin bibigyan ng card company dahil natatakot sila dahil ikaw ay specified sa sanctions ng Amerika. Pag binigyan kanila ng credit card, baka matigil ang operasyon nila sa Amerika. So ano ngayon ang buhay ng mga judges at prosecutors sa ICC? It's a cash society. So nakakatawa talaga yan kasi tumira ako dun sa, well, anyway, dito sa Europa, no? Paano ka magbabayad ng upa mo? Lahat yan ay electronic na, no? Ang sa Pilipinas, GCash, dito may counterpart sila na lahat talaga halos ng transaksyon ay electronic. Walang ganyang facility ngayon ang mga judges at mga prosecutor at mga empleyado ng ICC. So talagang dapat sila mabuhay as cash. Pero ang pinaka-nakakaintriga nga is, paano pinapasok ng Japan as the biggest donor country sa ICC, yung contribution niya sa ICC na hindi gumagana yung SWIFT. Ewan ko, siguro ginagawa nila cash. Siguro through the Embassy of Japan, pinapadala na cash at pinapapasok dito sa bank account sa Netherlands. Pero I think it's a matter of time na pati yung bangko ng ICC sa Netherlands titigil na servisa ng ICC kasi nga natatakot sila na kapag meron silang commercial transactions sa Amerika, pati yun po pwedeng madali ng mga Amerikano sa freeze order. So, sa suma total, huwag tayo mawalan pag-asa. Alam ko na basura na with finality yung ating hiling na magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Nabasura na ng trial chamber yung ating question sa jurisdiction ng hukuman, didesisyonan pa yan ng appeals chamber. At ang sabi ko nga sa inyo, minsan i-discuss ko yan dahil maganda naman yung sinumite ng kung sino man ang nagsulat nung appeals ni Tatay pagdating sa jurisdiction. At pangatlo, meron pa yung issue kung kaya ba niyang humarap sa isang paglilitis na didesisyonan pa lang ng pre-trial chamber at meron pang appeal yan. So meron pa tayong at least 2 pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong at saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze ng operation ng ICC. At sa tingin ko, doon sa kinuwento ng appeals chamber judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ng araw bago sumuko ang ICC at sabihin hindi na namin kaya. Nako, Dahil importante talaga ang banking system, no? ICC Now, susuko. sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. Dahil ako, miski ako is asylum seeker, kahit paano meron akong access to the banking system, no? Binibigyan talaga kami ng karapatan na magbukas ng bank account dahil kung wala kang bank account, wala ka talagang buhay dito sa Europa. They are moving towards a cashless society na pati sa bus, hindi ka talaga makakasakay na kahit anong bus, kahit anong sinong tren, kung wala kang credit card na itatap, no? Everything is electronic. So, sa tingin ko nga, ang isa pang pangatlo na posibilidad, dahil nga sa sanctions ng Amerika, tuluyan na magsasara ang ICC dahil hindi nila masusustain ang operations na on a cash basis. Kung meron pa silang matatanggap na cash, kasi yung mga kontribusyon ng mga member countries hindi makakapasok dahil hindi yan makakadaan sa SWIFT system nga, no, na still American-owned. Ang nakakatawa nga doon sa sabi ng judge, pati ba naman computer program, wala sila. Dahil ang computer program, Google. So ang ginagamit nila, pati sa email, is Proton, hindi na Google. At napakahirap talaga ng buhay nila. Talaga namang nagpupursige lang sila para magpatuloy, no? Pero yan po ay isang, kumbaga,
pag-asa ni Tatay Digong na dahil nga hindi na po kakayanin mag-operate ng ICC dahil sa sanction ng Amerika, kinakailangan pauwiin na siya. Dahil kung hindi naman siya talaga mahahatulan at hindi na po pwedeng gumana ang hukuman, syempre, labag naman sa karapatang pantao na patuloy siyang ikulong. Kaya nga po, sinasabi ko, at kami naman na wala na kami ginawa dito kay Tatay Digong, kundi dasal, at nagagalak naman ako na iba pang mga Pilipino ay sumunod sa aming yapak at nagdadasal na lamang, pagpatuloy po natin ang pagdasal. Dahil we do not know. God works in mysterious ways. Merong dahilan kung bakit siguro pinayagan ni Panginoon na makidnap si Tatay Digong dito sa Hague. Pero sa aking pananaw, siguro ang dahilan dyan para nga magkaisa ang taong bayan, para yung mga nagdududa pa kung tama ba na magpatuloy pa sa pwesto ang Marcos administration, talagang magising sa katotohanan na malaking pagkatraidor sa pagiging Pilipino at sa soberenya ng Pilipino ang ginawang pagkikidnap kay Tatay Digong diyan papunta dito sa Hague. Kaya ang aking sinasabi, God has a purpose. Perhaps it is to unify us at tayo naman talaga ay nagkaisa na para ipakita na taksil talaga sa sambayan ng Pilipino ang mga Marcoses at yung kanilang mga aliado na nanghidap kay Tatay Digong, at siguro para nga mapabilis pa ang pagiging presidente ni VP Sara. Dahil ang aking tingin, kung hindi natin isisisante itong Marcos Jr. na ito before 2028, hindi mananalo ang kalaban ng Marcos Jr. dahil hawak-hawak na mga Marcoses ang makina na magbibilang ng boto. Bukod pa doon sa gobyerno mismo, kung hindi natin masisisante na mas maaga itong Marcos Jr. No? At yung pagsisisante naman, karapatan natin yan. Huwag kayong matakot. Hindi po yan incitement to sedition. Ang pagsisisante, dahil ang isang presidente ay hindi na kayang katungkulan, ayan po ay talagang tunay sakop ng kapangyarihan ng taong bayan bilang tunay na soberenya sa isang bansa gaya ng Pilipinas. So mga kaibigan, meron pa tayong mga pag-asa na talaga mapauwi si Tatay Digong. Number 1, desisyon ng Appeals Chamber na wala lang jurisdiction ang ICC dahil nagsimula ang preliminary investigation na hindi na tayo miyembro ng ICC. Yan ang pinakamalakas. Pangalawa, mananaig tayo sa pre-trial chamber na wala na sa tamang pag-iisip ang Tatay Digong para tumayo sa isang paglilitis. Ang resulta dyan, at least, matitigil ang paglilitis at sa aking tingin, yan ay sapat na dahilan para nga mapalaya si Tatay Digong. Pangatlo, Nawala mga kababayan. hindi na nila kaya mag-operate dahil ang kanilang mga finances ay frozen na dahil sa freeze ng Amerika. So, God works in mysterious ways. So, tayo mawalan pag-asa, patuloy lang tayo sa ating pagdadasal. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ang daming nanood sa Ayan, maraming salamat din sa iyo, Attorney Harry Roque, at maraming nanood din sa kanya mga kababayan, kasi nga po, marami po talagang interesado dito sa kalagayan ni Tatay Digong, at maraming salamat din sa mga kababayan po natin na nakatutok po dito para sa ating mahal na Tatay Digong. Alam ko po, no, ang aking video din tungkol dito kay Tatay Digong ay marami din po ang mga nanonood. Pumapalo din po ang ating views dito kay Tatay Digong mga kababayan, kasi nga po, marami po ang mga nagmamahal sa kanya at marami po talaga ang interesado kung ano po ang kanyang kalagayan at kung paano po siya ngayon at kailan po siya makakauwi mga kababayan. So, sabi nga na Attorney Harry Roque, God's moves, no, in a mysterious way, no. Tama po 'yan. Naniniwala po tayo. Marami pong misteryo ang nagaganap na hindi po natin nakikita mga kababayan. At maaari po isa sa mga misteryo na 'yan ay magawa po at pabor kay Tatay Digong na hindi lang po natin nakikita mga kababayan. Katulad na nga lang nito na gawa ni Trump, no? Gawa ni President Trump. Although ang nakikita lang po natin, parusa lang po ito sa mga online or sa mga online transaction tungkol sa finances ng ICC, pero hindi natin nakikita na malaking epekto ito diyan sa operasyon ng ICC at makaka-pressure ito sa kanila. Paano sila magtutuloy-tuloy pag-operate kung wala po silang gagamiting kwarta or pera? Unless mga kababayan, kung ang mga mali-malitang pera ay diyan ipadala sa kanila. Yun lang siguro mga kababayan. Again ha, yan po ay mga chismis lang daw po di umano.
Wala pong katotohanan po yan, wala pa pong validation. Pero may mga chismis mga kababayan na baka daw pumunta dyan or dyan po na ipadala ang mga mali-malitang pera. Kayo mga kababayan, baka sakali nakita ninyo, edi comment nyo dyan mga kababayan at sindan nyo na rin ang picture kung mayroon ba kayong mga nakitang mga mali-malita na napunta dyan. Yan naman po ay atin lang pong nasagap na mga chismis at mga sinasabi di umano. Ano ho? So, speaking of chismis, ito hindi po ito chismis. Balita po talaga ito mga kababayan at nasa pack po dito ni Mayor Basti Duterte. Ito po si Bangag. Panoorin nyo po ito mga kababayan. Sarado pa rin sa mga motorista ang Bucana Bridge sa Davao City. Yan ay sa kabila ng inaasahang pagbubukasan na nito kahapon. At para sa update, live mula sa Davao City, aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, bakit nga ba naudlot ito? Nikki, may mga kailangan para ayusin sa Bucana Bridge dito sa Davao City, kaya 2 beses nang naudlot ang sanay temporary opening nito simula pa noong Lunes. Sarado pa rin sa mga motorista ang tulay. Noong December 4 lang ng personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos itong Bucana Bridge at inanunsyo na sa December 15 o kahapon bubuksan ito. Pero kahapon, base sa anunsyo ng official Facebook page ng DPWH 11, hindi pa umano maaaring buksan ang Bucana Bridge dahil meron pang ilang bahagi ng daan ang inaayos at maaaring makadelikado sa mga motorista. Maging ang mga electrical wirings nito ay inaayos pa din. Dagdag ng DPWH, sinabi nito na kaninang alas 6 ng umaga sana bubuksan ang tulay sa halip na kahapon pero hindi pa rin dahil dito nagkaroon ng bahagyang kalituhan sa mga Davaoenyo ang mga biglaang anunsyo. Sa pahayag naman ni Acting Mayor Basti Duterte sa kanyang official Facebook page account, sinabi nito na premature at careless umano ang pronouncement ni PBBM sa pagbubukas ng Bucana Bridge. Banat pa niya sa mga nag-aanunsyo ng opening, mas mahalaga pa raw sa mga ito ang gawing kaaya-aya ang kanilang mga sarili kesa unahin ang kaligtasan ng mga taga Davao. Nasa jurisdiction pa rin umano ng DPWH ang nasabing kalsada at hindi pa opisyal na na-turn over sa LGU dahil hindi pa umano ito tapos. Dagdag pa ni Mayor Baste, alam pa ba ng DPWH ang kanilang trabaho? 2 lanes pa lang din ang natapos sa halip na 4 lanes ang kalsada nito sa Bucana Bridge. Inaasahan pa sana na sa March 2026 pa tuluyang matatapos ang kabuuang ang nasabing daan. Nikki, sa ngayon kung makikita nyo dito ay patuloy pa rin inaayos ang segment B dito nga sa Rojas Boulevard na karugtong nga nito nga Bucana Bridge. Samantala, Nikki, kanina ay hininga natin ng komento ito nga DPWH hinggil sa pahayag ni Acting Mayor Basti Duterte pero wala pa silang tugon dito. Wala pa rin panibagong anunsyo ang ahensya kung kailan ulit magaganap ang temporary opening ng tulay. Nikki. Yan ang Express Report. Yan mga kababayan, nabanatan kayo dito ni Mayor Basti, no? Alam nyo pa ba ang inyong trabaho? Sa tingin ko mga kababayan, mukhang hindi rin nila alam eh. At tama nga si Mayor Basti, optics na naman ito at gusto na naman pampapugi. Kasi magde-December na eh. Matatapos na itong 2025, wala pa rin pong may pagmalaki itong si Marcos Jr. Ang kanya pa rin ipinagmamalaki yung korupsyon na napakarami. Trilyon-trilyon na po ang nawawalang pera sa ating bayan. Ngayon, dahil nga po sa napaka-poor ng kanyang administration at napaka-rich ng korupsyon sa ating bansa, kailangan ko medyo kahit paano mag-una-una na ako magpapugi. Naka-schedule pala yan, March pa dapat buksan. Kaya lang, dahil nga sa nagkukumahog itong si BBM para magkaroon siya ng achievement kuno, kahit yung hindi naman niya achievement at hindi naman niya pinaghirapan, siya talaga ngayon ang magbibida-bida. Simplang na naman kayo. Pahiyang-pahiya na naman. Nasapak ka na naman dito ng katotohanan ni Mayor Basti. Nakakahiya. May isa tayong pangulo na ganito mga kababayan. Pati yung kanyang mga alagad. Hindi nila masagot, di ba? Hindi nila masagot nang tinanong sila, kinuha na sila ng pahayag.
sagot tungkol doon sa mga sinabi ni Mayor Baste. Ano sinabi ni Mayor Baste? DPWH, alam nyo pa ba ang inyong trabaho? Kasi kung alam nyo yung trabaho, dapat hindi nyo inuna-unang binida-bida ang pag-uupining kuno niyan, pag-a-announce ng opening, samantalang hindi pa naman pala tapos. Ang nangyayari kasi dito, para bang isasakripisyo ninyo ang kaligtasan ng taong bayan. Ganyan po ang mga leader na wala pong alam at walang malasakit sa bayan. Ito pong si BBM Jr. Ang malasakit lang po niya ay makapagnakaw, manakawan po ang ating bansa, at mga kababayan, ako, magugulat kayo. Ito po ang magsisilyo na ngayon na itong si BBM talaga ay magnanakaw at talagang minana niya po ito sa kanyang mga magulang. Ito, tingnan niyo po ito mga kababayan. Itong hindi po natin to gawa-gawa. Mayroon po tayong ganitong makikita mga kababayan. Ito. Ayan po. Post po ito ng History Channel, November 26. So, Marcos Sr. Guinness World Record title. Ferdinand Marcos Sr. holds a Guinness World Records title for the greatest robbery of a government. The record first published in 1989 edition of the book cites a total national loss to the Philippine government estimated to range from $5 billion US dollars to $10 billion US dollars between 1965 and 1986. Details of the record title, greatest robbery of a government. Estimated amount stolen between 5 billion to 10 billion US dollars was allegedly embezzled from public funds. Source of information, the record is based on information provided by the Philippine government, which announced the identification of the salted away funds on April 23, 1986. Status: the record has been consistently fact-checked and confirmed to be an official entry in the past editions of the Guinness Book of Records website presence. While the entry may not be permanently visible on the current dynamically updated Guinness World Records website, the organization has clarified it does not dispute the record as a historical fact and acknowledges it was published in their books in online archives. In online archives. Claims that the record was deleted due to lack of evidence are false. Ayan daw po mga kababayan. Amount stolen 250 billion to 500 billion. 250 billion to 500 billion. Abay, sisiw pala itong tatay mga kababayan. Tingnan nyo 250 billion to 500 billion. Ferdinand Marcos Sr. holds an official Guinness World Record for the greatest robbery of a government. Ano masasabi nyo rito mga kababayan? So, may pinagmanahan pala itong si Marcos Jr. Teka, mukhang baliktad yata Baka naman si Marcos Sr. ang nagmana dito sa Junior. Bakit kanyo mga kababayan? Tingnan nyo po ito. Mayroon po tayong nahalungkat mga kababayan. Naghalungkat po tayo sa Google. Ayan po. JR number 120880 Ferdinand Marcos Jr. Ayan po. Ito po ay final in executory. Mayroon na po dito mga kababayan, final in executory, state tax amnesty extension, the department. Ito po mga kababayan yung 203. Marcos Jr. can escape. Sabi dito. Pero ito po ay mayroon na pong 203 billion state tax na hindi po binabayaran ni Marcos mula pa noon. Kaya umabot po ito ng 203 billion. Ayan po mga kababayan, may ABS-CBN, may Philstar, Isko Moreno, 203 billion in Marcos state tax, Canfid. Di ba?
Napakarami po nito, oh. YouTube. ANC naman yan, oh. 203 billion state tax. At ang matindi pa dito mga kababayan, ito ha, sa Senado. Oh, tingnan nyo sa Senado mga kababayan ha. Ay, ito, matindi. Investigate investigate hold account BIR for uncollected 203 billion Marcos estate tax liabilities. Pangilinan. Wow, si Pangilinan mga kababayan, si Wow Dagat. Mula ill-gotten wealth, baka maging forgotten wealth. Oh, mga kababayan ha, ito si Wow Dagat po ito ha. Kakampi na po ito ngayon ni Marcos. Ano sabi niya noon? The Senate must investigate the utter failure of the Bureau of Internal Revenue BIR to collect the 203 billion state tax liabilities owed by the descendants of former President Ferdinand Marcos to the government Vice Presidential aspirant Francis Kiko Wow Dagat Pangilinan said Wednesday. Oh, ano sabi niya? Nakapanlulumong isipin na 203 billion ng state tax liabilities ng mga Marcos ang ilang taon nang hindi nakukulikta ng BIR. Sa gobyernong tapat, marami ang matutulungan ng ganyang kalaking halaga. Malayo ang mararating ng 203 billion kung maayos na gagamitin at walang tungpats, sabi ni Pangilinan. Baka mula sa ill-gotten wealth ay maging forgotten wealth na ang 203 billion state tax liabilities ng mga Marcoses kapag naupo si Ferdinand Jr. Marcos. Napakalaking dagok nitong pagkukulang na ito ng BIR sa ordinaryong taxpayer na Pilipino. Ang ordinaryong Pilipino taxpayer bagong makuha ang kakarampot na sweldo ay nakaltas na ang sanlaksang taxes saad ni Wow Dagat na ngayon, Wow Marcos na siya ngayon mga kababayan. Ayan Pangilinan, baka naman, ikaw na ngayon ng senador. Na? Tumatakbo ka pa lang noon ng pagka-vice president. Natalo ka naman ni Bipinday. Oh. Pangilinan, baka nakalimutan mo na ito. Take note mga kababayan ha. 203 billion state tax yan. Huh? Final and executory yan mga kababayan. Hindi pa binabayaran ni Marcos. Di ba? Nasaan na yung pera na to? Pangilinan, di mo ba naitatanong ito kay Marcos? Di ba magkakampi na kayo ngayon? O, tingnan nyo mga kababayan ha. Ito, basahin natin. Ano bang nangyari dito sa 203 billion state tax? Ito mga kababayan. Mas tumpak na tawagin ay unpaid estate tax ng pamilya Marcos, hindi estate tax. Mas tumpak daw pala itong tawagin na unpaid estate tax. Okay. Yan mga kababayan. Background ng issue. Noong 1997, utos ng Supreme Court ng Pilipinas na magbayad ng estate tax na 23 billion. Ayan mga kababayan ha. Nababasa nyo no? 23 billion lang po yan. 1997 ha. Noong 1997, utos ng Supreme Court ng Pilipinas na magbayad ng estate tax na 23 billion ang mga tagapagmana ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Para sa estate niya, estate tax ay buwis na naiwang ari-ariang kapag namatay ang may-ari, Phelstar. Ayan, ang source daw nila sa Phelstar. Hindi ito nabayaran. Bakit? Dahil sa sobrang penalty at interest dahil sa matagal na hindi pagbabayad, ang total liability ay umabot na sa tinatayang 203 billion the Filipino Times. Ayan. Yan naman sa balita ng the Filipino Times daw yan. Ano ang nangyari sa koleksyon? Ang Bureau of Internal Revenue BIR ay nagpadala ng demand letter sa pamilya Marcos para bayaran ang 203 billion the Filipino Times. Ngunit hindi pa ito nababayaran at patuloy itong gustong kuliktahin ng BIR. Daily Guardian naman yan. May mga senador at
iba pang leader na nanawagan ng investigasyon kung bakit hindi nakulikta ang buwis sa loob ng maraming dekada. Spot.ph naman yan. Ang Marcos camp naman ay nagsasabing naka-litigation pa ang kaso at gusto nilang buksan muli ang kaso sa korte para maresolba. DZRH News. Legal na sitwasyon. Ang utos ng korte noong 1997 ay final at executory. Hindi na po pwedeng i-appeal. Kaya technically ay obligasyon ng pamilya ang pagbabayad. Yan po ang balita ng Philstar daw. Sinasabi ng BIR, dahil final and executory ang kaso, hindi pwedeng gamitin ang tax amnesty para hindi magbayad ang pamilya Marcos, sabi ng Philstar yan. Ang pagsasaayos ng koleksyon tulad ng pag-auction ng mga live-in na properties ay maaring gawin pero ito ay prosesong legal at tumatagal, sabi ng Daily Guardian. Sa madaling salita, hindi pa bayad ang 203 billion estate tax ng pamilya Marcos. Ito ay resulta ng unpaid estate tax mula noong 1990s na lumubo dahil sa penalties. May demand at legal na aksyon ang BIR pero patuloy pa ang usapin sa korte at magpapatupad ng koleksyon. So, ayan mga kababayan, katulad lang din sa kanilang inaano nito na confidential fund. Ang Tagalog, ang kabilang salin naman ng confidential ay secret. So secret, ibig sabihin, hindi po pwedeng malaman. Dito naman, final and executory na, ibig sabihin, kailangan nang ipatupad, final na, hindi na pwedeng i-appeal, pero nag-a-appeal pa sila. Ganito po, baluktutin ng Judas Barabas Estas nitong ni BBM ang batas ng Pilipinas. At nakakalungkot isipin na napakarami po niyang nabudol at number 1 na nga po dyan si VP Inday Sara. Kaya napakasakit po nito kay Vice President Inday Sara Duterte, mga kababayan. Alam nyo, may isa pang punto. Kung bakit napakasakit kay Tatay Digong at kay VP Inday Sara ito, di ba pangyayari na ito mga kababayan? Pansinin ninyo, kay Tatay Digong, si Tatay Digong, itong Marcos Senior, pinalibing niya, di ba? Na hindi po ito naipalibing ng kahit sinong Marcos o kaalyado ng mga Marcoses na naging presidente. Wala po. Kundi si Tatay Digong. Tama, hindi? Pero ang nangyari, dahil sa walang utang na loob itong Marcos na ito, dahil nga siguro, ayon sa kanyang ate, mula noon hanggang ngayon, ng adik, di ba? So, nagresulta ito ng pagiging walang utang na loob at hindi niya na, wala siyang pakiramdam sa ganyan. Now, mga kababayan, mayroon pa isa na tatanawin dapat ng utang na loob nito. Wait lang. Hindi ko muna nga aking kape kaya malamig na. Mayroon pang isa dapat. Alam niyo kung ano yun? Itong estate tax na to. Sabihin ninyo, teka lang BMR, di ba ka dapat nasingil na yan ni Pangulong Duterte? Kasi ano yan nagpresidente naman si Duterte. Tapos, di ba? Bakit hindi niya siningil yan? Yun na nga di ba? Kasi nga, paluhod-luhod niyang mga pamilya Marcos noon Pamano-mano pa yan doon kay Tatay Digong, di ba? Kaya naman, siyempre yung matanda, nauto naman, naawa naman siguro sa kanila. At kinikilala silang kaibigan. Kaya malamang mga kababayan, hindi na yan napursige noon. Ito ano ko lang ito ay analysis ko lang, opinion ko lang doon sa nangyari. Hindi ko naman sinasabing ganitong ginawa ni Tatay Digong. Kaya nga kung tutuusin hindi lang yung pagpapalibing sa Marcos Senior ang tanawin ng utang na loob dito ng mga Marcos, kundi yan Alam niyo kung bakit mga kababayan nasasabi ko na yan na kailangan nilang tanawin din ang utang na loob na yan? Bakit? Kasi naalala nyo, yung mga malaking kumpanya, sino ba yun? Si Lucio Tam ba yun? Sino ba yung mga malaking oligarch sa ating bansa na hindi nagbabayad ng tax? Nagbayad, di ba? Isang salita lang ng Tatay Digong, nagbayad Sa tingin nyo kaya mga kababayan, kung itong Marcos noon hindi ito sumipsip at hindi ito nagmamakaawa na dumikit sa mga Duterte, sa tingin nyo kaya
Hindi ito nakita ni Tatay Digong. Kaya lang ganito yon. Bagamat si Tatay Digong ang presidente, may BIR naman eh. Tungkulin naman nila yan eh, na maningil eh. Di ba? At may Department of Finance. Dalawa po yung ahensya ng gobyerno na sila po dapat ang may karapatan maningil dito. Department of Finance at ang BIR. Ikaso, tutulog-tulog ang BIR eh. Ngayon, kung sasabihin niyo, oh, bakit hindi inano ni Tatay Digong yun? Parang dating sisisihin niyo sa Tatay Digong. Sisihin niyo muna yung mga nauna kay Tatay Digong. Di ba? Kasi mga nauna kay Tatay Digong, imposibleng wala doon sa mga nauna kay Tatay Digong na presidente na kalaban ng mga Marcos. Bakit hindi nila siningil? Perhaps si Iraq, kakampi ng mga Marcos yan eh. Ewan ko ha. Di ba? Si Arroyo, ganun ba sila ng mga Marcos? Si Ninoy Aquino, ganun ba sila ng mga Marcos? Di ba si Noynoy, naging presidente? Ba't hindi siningil ni Noynoy? 1997 pa yan eh. Ba't hindi nasingil? Kaya mga kababayan, yung baka magsabi yung mga argumento nila, oy, sandali, Wimar, parang may pagkukulang yata sa Tatay Digong dito. Hindi. Walang pagkukulang si Tatay Digong dyan dahil andyan yan sa BIR eh. BIR dapat ang may ano dyan eh. BIR at saka Department of Finance. Ang problema, itong BIR at saka Department of Finance, hindi rin sila gumalaw. Ngayon, sasabihin nyo, si pera din ng ano nun, bakit hindi yan inutusan? Yun na nga eh. Kaya nga, yun nga maaaring isa sa maging tanawin din nila ng malaking utang na loob. Dahil si Tatay Digong, nung nagsalita siya noon, isang salita lang niya, nagbayad itong mga oligarch. Di ba? Yang ginawa ng mga Marcos, hindi naman sila nagtapang-tapangan noon eh. Nagluhod-luhod sila eh. Di ba? Nagpaawa-awa ipik sila noon eh. Ang daming mga binabato sa kanila mga issue noon, wala, puro lang ngisi-ngisi lang si Marcos. Sabi nung, wala, okay lang yan. Basta importante, mabudol ko ang mga Duterte. Pag nabudol ko ito mga Duterte, sigurado, balik lahat sa akin yung mga pera na yan. Akin na lahat yan. Di ba? O nagtagumpay. Kasi maraming mga Pilipino ang tatanga-tanga. At nagpapasalamat din ako dahil hindi ako isa doon. Sorry ha sa mga naniwala ng Unity. Kasi ako hindi ako naniwala ng Unity. Pero hindi ko naman kayo inano. Kasi ultimo nga si BP Inday. Aminado siya eh. Nabudol siya eh. Kaya nga abangan natin ang mangyayari pag si BP Inday na ang maupong presidente. Sa tingin ko, lahat ng mga nangyayari ngayon na panggigipit sa mga Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte ay talagang may kinalaman ito sa nalalapit na pagbabalik ng Duterte. At pag nakabalik ang mga Duterte, lahat ng mga kalukuhan nitong mga ino. Tandaan po ninyo, kung tayo, ikaw, nanonood sa akin at ako, alam natin na magkaiba po ang pamumuno ng Duterte tatay at saka itong anak. Na kung istrikto si Tatay Digong, mas napaka-istrikto ni BP Inday Sara Duterte. At saksi ako dyan, mismo si Tatay Digong ang kakwentuhan namin. Napaka-istrikto niyan. Yung kanyang TV noon na para doon sa break time ng mga empleyado ng City Hall, nang si Inday na ang nag-mayor, pinatanggal yon, binigay doon sa mga bata, sa mga paaralan ng mga daycare, kinder, para mga bata ang makinabang. Sample pa lang yan sa pagiging istrikto ni BP Inday Sara. Kaya malamang sa alamang mga kababayan, ito talaga ang kanilang pinaghahandaan. Kasi wala na si Tatay Digong matanda na. At wala nang pangarap yun na magbalik magpresidente ulit. Wala naman sa batas na natin. Pero si BP Inday, nako. Kaya, kabayan, matindi man itong naharap na pagsubok ng ating future President Inday Sara Duterte. Kapit lang. Katulad ng pagkapit natin, sama-sama nating kakapit sa taas.
para sa pagbabalik ni Tatay Digong. Maraming salamat muli sa walang sawa ninyo pagsusuporta. Kapit lang sa Pilipinas. Bye-bye!